Sa pagkakataong ito, susuriin natin ang isang kasong minsang yumanig sa komunidad ng mga Chinese American. Ang misteryosong pagkawala ng isang dalagang nagngangalang Ji Mengqi. Isa siyang matalino at magandang babae, ngunit isang araw, bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Ji Mengqi? Samahan ninyo kami habang binabalikan natin ang mga kaganapan noong 2019 upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng kasong ito. Pero bago tayo magsimula, welcome sa aking YouTube channel kung saan tinatalakay natin ang mga misteryosong kaso mula sa iba't ibang panig ng mundo, pati na rin ang mga kasong halos nakalimutan na ng panahon. Kung mahilig kayo sa ganitong klaseng content, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. Si Ji Mengqi ay ipinanganak noong 1991 sa lungsod ng Xi'an, China. Bilang nag-iisang anak, kilala siya mula sa pagkabata sa kanyang talino, mabilis na pag-iisip at kaakit-akit na personalidad. Dahil napansin ng kanyang mga magulang ang potensyal ng anak, ginawa nila ang lahat upang mabigyan siya ng pinakamagandang edukasyon at ibang-ibang karanasan sa pag-aaral. Sa edad na 5, nagsimula siyang mag-aral ng calligraphy at pagpipinta. Pagsapit ng 7 taong gulang, natutunan naman niya ang table tennis at paglangoy. Pagdating niya sa edad na 10, marunong na siyang tumugtog ng gitara at ng tradisyonal na instrumento na erhu. Nang pumasok siya sa middle school, nagsimula naman niyang tuklasin ang sining ng photography. Mula elementarya hanggang kolehiyo, masigasig niyang pinag-aralan ang wikang English bilang paghahanda sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Upang lalo pa siyang matulungan, kumuha pa ang kanyang mga magulang ng pribadong English tutor para sa kanya. Pagkatapos magtapos ng high school, natanggap si Ji Mengqi sa East China University of Science and Technology sa Shanghai kung saan siya kumuha ng mechanical engineering. Habang nasa universidad, naging kapansin-pansin ang kanyang mga marka at kasipagan sa pag-aaral, dahilan upang mapili siyang maging exchange student sa University of Missouri, isang kilalang Ivy League school sa lungsod ng Columbia, Missouri. Noong Disyembre taong 2014, sa edad na 23, natanggap niya ang kanyang master's degree sa Mechanical at Aeroscope Engineering mula sa University of Missouri. Matapos magtapos, nagpasya si Mengqi na manatili sa Colombia at magtrabaho sa isang kumpanyang gumagawa ng dental products sa halip na umuwi agad sa China gaya ng orihinal niyang plano. Pagsapit ng 2016, habang nagtatrabaho, nakilala ni Ji Mengqi ang isang lalaki na nagngangalang Joseph Elledge na noon ay 21 taong gulang at isa ring estudyante sa parehong universidad na pinanggalingan niya. Hindi pa nakapagtapos si Joseph noon at nagsisilbi lamang bilang intern sa kumpanyang pinapasukan ni Mengqi kung saan siya mismo ang naging supervisor nito. Mula nang magkakilala sila, mabilis na umunlad ang kanilang ugnayan hanggang sa napag-usapan na nila ang tungkol sa pag-aasawa. Upang makuha ang tiwala ng pamilya ni Mengqi at ipakita ang kanyang sinseridad, hindi nagdalawang isip si Joseph na bumiyahe patungong China upang personal na makilala ang mga magulang ng kanyang kasintahan. At noong ika-22 ng Setyembre taong 2017, naganap ang kanilang kasal sa harap ng mga kaibigan at mahal sa buhay. Matapos ikasal, pinili ng mag-asawa na manirahan sa isang 750 square foot na apartment sa silangang bahagi ng Colombia na nagsilbing bago nilang tahanan. Sa simula, tila masaya at maayos ang kanilang buhay mag-asawa. Madalas pang ang magbahagi si Mengqi ng mga larawan at simpleng sandali sa social media. Hindi nagtagal, nabuntis siya at nagpasya na magpahinga muna sa trabaho upang paghandaan ang pagiging ina at may balak na bumalik sa trabaho kapag pumasok na sa preschool ang kanilang magiging anak. Noong ika-3 ng Oktubre taong 2018, isinilang ang kanilang unang anak na babae.
Lumipad mula sa China ang mga magulang ni Meng Qi upang dalawin siya at ang kanilang apo at pansamantalang manirahan sa bahay ng mag-asawa. Ngunit ang masayang pagsasama ay hindi nagtagal. Unti-unting lumitaw ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni na Joseph at ng pamilya ni Meng Qi, lalo na pagdating sa paraan ng pagpapalaki at pag-aalaga sa bata. Dito rin naging malinaw ang malalim na pagkakaiba sa kultura ng China at ng Estados Unidos. Sa China, karaniwan para sa mga bagong ina ang sumunod sa mahigpit na alituntunin sa panahon ng pagpapahinga matapos manganak. Samantalang sa US, hindi sinusunod ang ganitong mga paniniwala. Dahil dito, nakaramdam si Joseph na naisang tabi lalo na't halos lahat sa bahay ay nagsasalita ng Chinese at hindi siya gaanong nakakasabay sa usapan. Bukod pa rito, hindi rin siya sang-ayon sa mga tradisyonal na paraan ng pag-aalaga na ginagawa ni Meng Qi at ng kanyang ina. Pagsapit ng tag-init ng 2019, nagsimulang magkaroon ng bitak ang kanilang pagsasama. Si Meng Qi na nooy buong panahong nasa bahay upang alagaan ang kanilang anak ay hindi na makabalik sa dati niyang trabaho. Sa halip, kumuha na lamang siya ng online translation work upang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Samantala, si Joseph naman ay nakatanggap ng internship sa isang malaking kumpanya sa Carthage, Missouri na malayo sa kanilang tinitirahan. Dahil dito, kinailangan niyang umupo ng pansamantalang tirahan malapit sa kumpanya upang mapadali ang biyahe. Nagdulot ito hindi lamang ng dagdag gastos, kundi pati na rin ng paglalayo sa kanilang relasyon. Sa tuwing umuwi si Joseph, nauuwi ang kanilang pag-uusap sa pagtatalo dahilan upang lalo pang lumamig ang kanilang samahan. Pagsapit ng umaga ng ika-10 ng Oktubre taong 2019, hindi na makontak ng mga magulang ni Meng Qi na noon ay nakauwi na sa China ang kanilang anak. Karaniwan na kasing nag-uusap silang mag-ina sa halos araw-araw sa pamamagitan ng social media video call, ngunit ngayong araw, hindi lamang si Meng Qi ang hindi nila maabot. Pati si Joseph at maging ang kanyang ina ay hindi na rin sumasagot sa mga tawag. Dahil sa labis na pag-aalala, nakiusap ang ina ni Meng Qi sa isang kaibigan sa Colombia na puntahan ang tirahan ng mag-asawa upang tingnan ang kalagayan ng kanyang anak. Matapos tumila ang bahagyang ambon, nagtungo ang kaibigan sa apartment ni Meng Qi. Habang ka-video call ang ina nito, kumakatok siya sa pintuan ni na Meng Qi. Si Joseph ang bumukas at doon nila unang nalaman ang nakakatakot na katotohanang 2 araw nang nawawala si Meng Qi. Sa matatag na tono, iginiit ng ina ni Meng Qi na tumawag agad si Joseph sa pulisya. Ngunit sagot niya, marahil ay lumabas lamang si Meng Qi para magtrabaho at tiyak na babalik din dahil nagpapasuso pa ito sa kanilang anak kaya hindi ito mawawala ng matagal. Lumipas pa ang ilang oras bago 3:30 ng hapon nang tuluyan ng iulat ni Joseph sa pulis na nawawala ang kanyang asawang Chinese sa loob ng 2 araw. Ayon sa ulat, matapos niyang makipag-ugnayan sa pulisya, tumawag ang ina ni Joseph sa mga magulang ni Meng Qi upang ipaliwanag na sira raw ang kanyang telepono nitong nakaraang araw kaya hindi siya nakasagot sa kanilang mga tawag. Sa kanilang investigasyon, natuklasan ng mga pulis na may malalim ng problema sa pagsasama ni na Joseph at Meng Qi. Madalas silang magtalo at noong Agosto ng 2019, nakipag-ugnayan pa si Meng Qi sa isang kaibigan upang magtanong tungkol sa mga abogadong may kinalaman sa diborsyo, senyales na pinag-iisipan na niyang wakasan ang kanilang kasal. Noong hapon ng ika-8 ng Oktubre taong 2019, nakipag-video call si Meng Qi sa kanyang ina. Bandang 9:50 ng gabi, nakipag-usap naman siya sa isang kaibigan tungkol sa pagbili ng gatas na formula para sa kanilang anak. Siya ang huling taong nakipag-ugnayan kay Meng Qi bago ito tuluyang mawala. Ayon kay Joseph, siya ang huling nakakita sa kanyang asawa. Ikinuwento niyang bago mag 9:30 ng gabi noong ika-8 ng Oktubre, nasa kwarto sila ni Meng Qi at minasahe niya ang likod nito sa pag-asang maglalambingan silang mag-asawa ngunit tumanggi umano si Meng Qi. Dagdag pa niya, madalas na raw itong mangyari nitong mga nakaraang linggo kaya pumunta na lamang siya sa sofa upang maglaro ng video games. Matapos maglaro, natulog siya bandang 11:30 ng gabi at ayon sa kanya, mahimbing nang natutulog si Meng Qi noon.
Pagsapit ng alas 5 ng umaga noong ikasiyam ng Oktubre, nagising siya sa iyak ng kanilang anak kaya bumangon siya upang pakalmahin ito bago muling bumalik sa tulog. Pagdating ng alas 8 ng umaga, muli niyang narinig na umiiyak ang bata. Nang bumangon siya, doon niya napansin na wala na si Meng Chi sa bahay. Nang tingnan niya sa labas, nakita niyang nandoon pa ang sasakyan at napansin din niyang pitaka lang ni Meng Chi ang nawala. Naiwan ang cellphone, pasaporte at damit na pamalit. Dahil kagagaling pa lang ng anak nila sa unang kaarawan nito, inisip ni Joseph na baka may mahalaga lang pinuntahan ang kanyang asawa at babalik din agad. Dahil dito, hindi raw siya agad na nag-alala. Kalaunan, habang pinag-iisipan niya ang mga problema nilang mag-asawa, nagpasya siyang magmaneho kasama ang kanilang anak upang makapag-isip at makalayo mula sa tensyon. Kinabukasan ng umaga, bumiyahe siya papuntang Jefferson City, mga 30 milya sa timog ng kanilang tahanan. Bumalik siya bandang 10:30 ng umaga, ngunit pagsapit ng 6:30 ng gabi, muli siyang lumabas gamit ang kanilang sasakyan. Mula sa Colombia, bumiyahe siya ng 15 milya patimog papuntang Ashland. Pagkatapos ay 10 milya pasilangan patungong Guthrie, bumalik sa Ashland at pagkatapos ay nagtungo sa Katy Trail, isang masasamang gubat na bahagi ng kanlurang Colombia. Bandang 9:30 ng gabi, nakarating siya sa Rocheport. Nang mapansin niyang gabi na, nagpasya si Joseph na umuwi na at kinaumagahan. Dumating ang kaibigan ng ina ni Meng Chi upang hanapin siya. Sa una, wala raw siyang napansing kakaiba, ngunit pagdating ng hapon, naramdaman niyang may mali kaya agad siyang tumawag sa pulisya. Matapos simula ng mga otoridad ang investigasyon, agad silang gumamit ng mga propesyonal na hakbang upang mapabilis ang paghahanap kay Meng Chi. Ipinarehistro nila ang kanyang impormasyon sa National Missing Persons Database at humingi ng pahintulot sa korte upang makuha ang kanyang mga personal na tala, kabilang na ang mga record ng credit card. Gayunpaman, naging mahirap ang investigasyon dahil walang nakakabit na surveillance camera sa apartment ni Meng Chi kaya't hindi matukoy kung anong oras siya huling umalis ng bahay. Dahil dito, nangailangan ng pulisya ng tulong mula sa publiko. Nanawagan sila sa komunidad na ibahagi ang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Meng Chi at magbigay ng anumang posibleng lead na makakatulong sa kaso. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balita at maraming voluntaryo kabilang ang lokal na Chinese community at mga kaibigan ni Meng Chi ang nakilahok sa paghahanap. Umaasang matatagpuan siya sa lalong madaling panahon. Samantala, naghahanda na ang kanyang mga magulang na bumiyahe patungong Estados Unidos upang personal na magibahagi sa investigasyon. Habang lumalalim ang kaso, lalo itong naging misteryoso at komplikado. Sa mga nakalap na impormasyon, agad na inalis ng mga pulisya ang posibilidad na kusang umalis si Meng Chi. At ang maliwanag na dahilan, ang kanyang anak ay 1 taong gulang pa lamang at nagpapasuso pa at labis siyang malapit sa bata kaya't hindi siya aalis ng walang paliwanag o paalam. Ngunit sa halip na iba ang paghinalaan, unti-unting kay Joseph, ang asawa ni Meng Chi, napunta ang hinala ng mga pulis. Dahil sa kakaibang kilos nito matapos mawala si Meng Chi at sa mga hindi tugmang pahayag na ibinigay niya sa pulisya, naging pangunahing pinaghihinalaan siya sa kaso. Sa kabila ng pagkawala ng asawa ng 2 araw at sa kabila ng pangangailangan ng kanilang 1 taong gulang na anak, nanatiling kalmado at tila walang pag-aalala si Joseph. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkabahala at hindi siya nagtatanong sa sino man kung may nakakaalam ng kinaroroonan ni Meng Chi. Higit pa rito, noong mismong gabing iniulat niya ang pagkawala ng asawa, nakipagkita pa siya sa mga kaibigan upang maglaro ng video games na lalo pang nagdulot ng pagdududa sa mga otoridad. Ayon sa malapit na kaibigan ni Meng Chi, 3 araw matapos itong mawala, ginamit pa ni Joseph ang social media account ng kanyang asawa upang makipag-ugnayan sa kanya at tanungin kung may natanggap ba siyang mensahe mula kay Meng Chi. Sa pag-uusap na iyon, binanggit ni Joseph na madalas silang mag-away kamakailan at nagiging malamig na ang kanilang relasyon at ipinahiwatig pa niya na maaaring may ibang karelasyon si Meng Chi.
Subalit nang tanungin siya ng kaibigan kung kailangan ba niya ng tulong o may bagong balita na tungkol sa kanyang asawa, hindi na siya muling sumagot. Sa likod ng lahat ng ito, lumitaw ang larawan ng isang kontroladong relasyon. Ayon sa mga kakilala, madalas limitahan ni Joseph ang mga galaw ng kanyang asawa. Bihira niya itong payagang lumabas ng bahay at kapag nagnanais si Meng Chi na magbakasyon o maglakbay kahit ilang araw lamang, agad niyang ipinapakita ang hindi pagsang-ayon. Pagsapit ng ika-15 ng Oktubre taong 2019, isang linggo matapos mawala si Meng Chi, dumating sa Estados Unidos ang kanyang mga magulang na labis na balisa at hindi mapakali sa paghahanap ng kasagutan. Kinagabihan, nagbigay ng panayam si Joseph sa isang lokal na media outlet. Sa loob ng 9 na minutong interview, napansin ng lahat ang kanyang kakaibang kilos kung saan ilang beses siyang tumawa sa gitna ng usapan kahit na ang paksa ay ang pagkawala ng kanyang asawa. Nang tanungin siya ng reporter kung ano ang nagustuhan niya kay Meng Chi, itinataas-taas lamang niya ang kanyang kilay habang nakangiti at sinasagot ito na tila naglilista ng katangian sa isang resume. Inilarawan niya si Meng Chi bilang profesional, masipag at masiglang magtrabaho. Mga katangiang ani ay kapag-ipakinabang. Ngunit kapansin-pansin na ni minsan ay hindi niya nabanggit ang emosyon o pagmamahal niya sa kanyang mga sagot. Nang usisain siya kung bakit naantala ang kanyang pag-uulat sa pagkawala ng kanyang asawa kahit isang pitaka lamang ang dinala nito at ilang araw na ang nakalipas. Muling sinabi ni Joseph na madalas silang magtalo at dumaraan sila sa mahirap na yugto ng kanilang pagsasama. Binigyan pa niya ng pahiwatig ang reporter na maaaring may ibang lalaki si Meng Chi, bagay na hindi kailanman napatunayan. Ngunit ang lalo pang nagdulot ng pagdududa sa mga otoridad ay ang kilos ni Joseph matapos mawala ang kanyang asawa. Alam niyang naiwan ni Meng Chi ang kanyang telepono, susi at iba pang gamit at siya mismo ang nagsabing mabilis lang ito babalik. Gayunpaman, imbes na mag-iwan ng mensahe o maghintay sa bahay, inilak niya ang pinto at bumiyahe kasama ang kanilang 1 taong gulang na anak, naglibot sa ibang kalapit na bayan at pumasok pa sa isang masukal na lugar sa kagubatan kung saan tumagal siya ng halos 8 oras. Ang kakaibang rutang ito ang lalong nagpatinti sa hinala ng pulisya. Noong ika-17 ng Oktubre taong 2019, matapos makakalap ng sapat na ebidensya, isinailalim si Joseph sa masusing interogasyon at humingi ng search warrant ang mga otoridad upang siyasatin ang kanilang apartment pati na rin ang kanyang computer at mobile phone data. Sa pagsusuri ng cellphone records ni Joseph noong ika-9 ng Oktubre, natuklasan ng pulisya na itinago niya ang ilang bahagi ng kanyang biyahe. Bukod sa mga lugar na kanyang binanggit, lumalabas na pumunta pa siya sa ibang lokasyon. Matapos dumaan sa Rocheport, hindi pa siya agad umuwi at nagmaneho pa siya patungong Bonneville at mula roon, naglakbay pa siya ng 9 na milya patungong Lamin. Bago makarating doon, tumigil siya malapit sa ilog ng Lamin River ng halos 45 minutes. Habang sinusuri ang kanyang cellphone, natuklasan ng mga pulis ang 12 audio recordings ng kanilang pagtatalo ni Meng Chi. Sa isa sa mga ito, narinig si Joseph na galit at sinasabihan si Meng Chi na mas mabuti pa raw itong umuwi sa China at ayaw na raw niya itong kausapin kailanman. Kasama pa umano ang ina ni Joseph habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Sa isa pang recording, paulit-ulit niyang sinisigawan ng asawa, pinipilit itong sumunod sa kanya at sinasabi pang hindi ito pananakit habang parang binabaligtad ang sitwasyon. Sa karagdagang investigasyon, nakakita rin ang mga pulis ng 2 notebook sa bahay ni Joseph. Ang una ay isang personal na journal na may 51 pahina kung saan isinulat niya ang mga dahilan kung bakit niya kinamumuhian ang kanyang asawa. Ang ikalawa naman ay isang kwaderno ng mga paalala kung paano dapat sumagot kapag siya ay iniimbestigahan ng mga pulis. Habang sinusuri pa ang mga ebidensya, lumabas din na dati nang nagkaroon ng issue sa pagtrato ni Joseph sa kanilang anak na hindi pa man nag-1 taong gulang. Ipinakita ng pamilya ni Meng Chi sa mga investigador ang larawan at video na nagpapakita ng mga pinsala sa katawan ng bata na ipinadala pa ni Meng Chi sa kanila bago siya mawala.
Ayon sa mga magulang ni Meng Chi, nabanggit sa kanila ng anak na balak nitong ipagbigay alam sa pulisya ang nangyari, ngunit pinangakuan umano siya ni Joseph na hindi na mauulit kaya't nagpasiya siyang bigyan pa ito ng isang pagkakataon. Ngunit dahil sa mga larawan, video at mga nakuhang tala, sapat na ang ebidensya upang arestuhin si Joseph sa kasong pang-aabuso sa bata. Isang hakbang na magbubukas ng mas malalim pang investigasyon sa tunay na pagkawala ni Jimeng Chi. Noong ika-25 ng Oktubre taong 2019, nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Joseph upang siya ay arestuhin, nadatnan nila itong nag-iimpake ng mga gamit kasama ang kanyang ina. Ayon sa kanila, plano raw nilang magbakasyon kasama ang kanilang anak. Ngunit para sa mga pulis, malinaw na ito ay isang tangkang pagtakas bago tuluyang maaresto. Pagkaraan ng pag-aresto, dinala si Joseph sa lokal na kulungan at itinakda ang piyansa niya na umabot sa $500,000, isang napakataas na halaga para lamang sa kasong child abuse. Malinaw na layunin ng mga otoridad na hindi siya makalaya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang buwan matapos mawala si Jimeng Chi, inanunsyo ng mga pulis na wala silang natatagpo ang ebidensya na siya ay buhay pa. Base sa mga natipong pahiwatig, formal nang idineklara ang kaso bilang homicide at si Joseph ang itinuring bilang pangunahing suspect. Sa mga sumunod na araw, nagsagawa ng malawakang paghanap ang mga otoridad sa mga rutang dinaanan ni Joseph. Isa sa mga lugar na masusing sinuri ay ang Lamin River na pinaghihinala ang posibleng pinagtapunan ng katawan ni Jimeng Chi. Gumamit sila ng mga profesional na diver, sonar equipment at canine units upang tumulong sa operasyon. Nagpatayo pa ang mga pulis ng pansamantalang harang sa ilog upang mas mapadali ang kanilang paghahanap. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsisikap, wala silang natagpo ang anumang bakas na kalaunan ay napag-alamang isa lamang sa mga maling direksyon na sinadya ni Joseph. Noong ika-11 ng Pebrero taong 2020, kahit walang direktang ebidensya, sinampahan si Joseph ng kasong first-degree murder pati na rin ng child abuse, endangering the welfare of a child at third-degree domestic assault. Gayunpaman, itinanggi pa rin niya ang kasong pagpatay at iginiit na si Jimeng Chi raw ay umalis ng bahay ng kusa. Ngunit noong ika-15 ng Marso taong 2020, halos 18 buwan matapos siyang mawala, isang hiker sa Rockbridge State Park ang nakadiskubre ng mga labi ng tao at agad itong iniulat sa pulisya. Sa isinagawang pagsisiyasat, natagpuan din nila ang wallet ni Jimeng Chi malapit sa lugar at sa pamamagitan ng dental records, nakumpirma ng mga otoridad na ang labi ay kay Jimeng Chi nga. Matapos ang pagkakatuklas, biglang nagbago ang kwento ni Joseph. Ayon sa kanya, bago mag-first birthday ang kanilang anak, napansin niyang may mga mensaheng hindi kanais-nais sa cellphone ni Jimeng Chi mula sa ibang lalaki. Bagaman siya ay nasaktan, ani ay ayaw niyang palakihin pa ang sitwasyon at nais niyang ayusin ang kanilang relasyon. Noong gabi ng ika-8 ng Oktubre, sinubukan daw niyang bigyan ng masahe sa likod si Jimeng Chi bilang paraan ng paglapit muli sa asawa, ngunit tumanggi ito at sinabing marami pa siyang kailangang gawin kinabukasan. Dito raw siya nagsimulang mainis at nabanggit niya ang tungkol sa mga mensahe. Mula rito, nauwi raw ang usapan sa isang mainit na pagtatalo. Ayon kay Joseph, umalis siya papuntang kusina upang isuot ang kanyang sapatos at balak sanang dalhin ang anak sa parke upang lumamig ang ulo. Ngunit nang makita ni Jimeng Chi na kukunin niya ang bata, pinigilan daw siya nito sa may pintuan at itinulak siya. Tinulak din daw niya pabalik si Jimeng Chi na tumama sa cabinet. Habang sinusubukan pa rin daw niyang buhati ng anak, muli siyang hinila ng asawa hanggang sa matumba ito sa sahig. Narinig daw ni Joseph ang isang malakas na tunog na parabang may tumama sa matigas na bagay. Dahil sa gulat, binuhat niya si Jimeng Chi at inilapag sa sofa. Sinabihan pa raw siya nitong huwag isama ang anak palabas. Lumabas muna si Joseph at naglakad-lakad ng humigit kumulang 45 minutes. Pagbalik niya,
Wala na si Jimeng Chi sa sofa ngunit hindi raw niya ito pinansin. Naglaro siya at naglaro sa kanyang telepono. Nang matulog siya bandang 11:11 ng gabi, nakita niyang nakahiga na sa kama ang kanyang asawa kaya't natulog na rin siya. Kinabukasan, 5:00 ng umaga, nagising siya sa iyak ng kanyang anak. Nang bumalik siya sa kwarto, napansin niyang hindi gumagalaw ang kanyang asawa. Nilapitan niya ito at doon niya napagtanto na malamig na ang katawan ni Jimeng Chi at hindi na ito humihinga. Ayon kay Joseph, labis siyang natakot at nag-alinlangan kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Sa sobrang kaba, napagdesisyonan niyang ilagay ang katawan ng asawa sa likod ng sasakyan at hanapin ang lugar kung saan niya ito maaaring ilibing kinabukasan. Noong 9 ng Oktubre, nagmaneho raw siya ng matagal kasama ang kanilang anak ngunit hindi siya makahanap ng angkop na lugar. Kinabukasan ng maaga, dumating ang kaibigan ng biyana ni Joseph upang hanapin si Jimeng Chi. Dahil dito, napilitan siyang magsinungaling at sinabing umalis daw ng bahay ang kanyang asawa at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Pagkatapos nito, agad niyang isinakay ang kanilang anak sa kotse at nagtungo sa Rockbridge State Park na nasa humigit kumulang 5 milya lamang mula sa kanilang bahay. Pagdating doon, iniwan niya ang bata sa loob ng sasakyan habang siya naman ay naghahanap ng liblib na lugar kung saan walang signal ang cellphone. Tinatay ang 40 minuto ang inilaan niya sa paglilibing sa katawan ni Jimeng Chi. Kalaunan, nakumpirma ng mga pulis na nakarating na si Joseph sa lugar na iyon batay sa mga tinik na natagpuan sa talampakan ng kanyang sapatos. Katulad ito ng mga halamang tumutubo sa mismong pinangyarihan. Sa isang mapait na kabalintuanan, ang lugar kung saan inilibing ni Joseph ang kanyang asawa ay nasa humigit kumulang kalahating milya lamang mula sa lugar kung saan siya unang nag-propose kay Jimeng Chi. Pagsapit ng 1 ng Oktubre taong 2021, muling isinampa sa korte ang kaso ni Joseph para sa paglilitis. Ayon sa depensa ng kanyang abogado, sinabi nitong si Jimeng Chi raw ang unang nagtulak kay Joseph at bilang tugon, itinulak niya rin ito pabalik dahilan upang matumba at tumama ang kanyang ulo. Ayon pa sa abogado, bumangon pa raw si Jimeng Chi pagkatapos ng insidente at natulog lamang ngunit kinabukasan ay natagpo ang wala ng buhay dahil sa pagdurugo sa loob ng utak. Iginiit ng panig ng depensa na ito ay isang malungkot na aksidente at hindi isang sinadiyang pagpatay. Ang hindi agad pagsaklolo ni Joseph at ang mga maling desisyong sumunod daw dito ay patunay umano na wala siyang planong pumatay. Ngunit mariing tinutulan ito ng mga taga-usig. Ayon sa prosecutor, malinaw sa mga audio recording na madalas magtalo ang mag-asawa. Madalas insultuhin ni Joseph ang itsura ni Jimeng Chi at magreklamo tungkol sa mga magulang nito na naninirahan sa US na ani ay nagdulot sa kanya ng maraming abala. Pinahayag din niya sa mga pag-uusap na gusto na niyang magipaghiwalay ngunit nag-aalangan dahil sa malaking gastos na kaakibat nito. Inilarawan ng pulisya si Joseph bilang isang taong labis na siloso, mapangkontrol at mapanlinlang. Pinaniniwalaan nilang pinaslang niya ang asawa upang maiwasan ang mahal na gastos sa diborsyo at upang hindi madala ni Jimeng Chi ang kanilang anak pabalik sa China. Isa sa mga teorya ng mga investigador ay maaaring sinakal ni Joseph si Jimeng Chi habang nagbibigay ng masahe, dahilan kung bakit walang bakas ng dugo sa lugar ng insidente. Naniniwala ang taga-usig na matagal nang pinagplanuhan ni Joseph ang krimen. Dahil dito, mariin nilang hiniling sa hurado na hatulan siya ng first-degree murder at huwag bigyan ng piyansa. Noong 11 ng Nobyembre taong 2021, matapos ang ilang araw ng pagdinig at deliberasyon, nagkaisa ang hurado sa hatol. Si Joseph ay guilty sa second-degree murder sa pagkamatay ni Jimeng Chi. Inirekomenda nila ang 28 taong pagkakakulong bilang parusa. Pagsapit ng 7 ng Disyembre, muling naglabas ng ilang bagong argumento ang panig ng depensa. Una, iginiit ng abogado ni Joseph na hindi patas ang ebidensyang iniharap ng pulisya laban sa kanya. Totoo nga raw na maririnig sa mga audio recording na nagsasalita si Joseph sa napakatapang at marahas na paraan kay Jimeng Chi
Ngunit ayon sa depensa, hindi ito sapat na patunay na may motibo siyang patayin ang asawa. Ayon pa sa kanila, hindi makatarungan na umasa ang prosekusyon sa mga audio recording bilang pangunahing ebidensya laban sa akusado. Dagdag pa rito, binanggit ng depensa na noong Oktubre ng taong 2019, isinailalim ng pulisya ng Colombia si Joseph sa 3 oras na interogasyon at ginamit pa ng investigador ang mga pahayag mula rito bilang ebidensya sa korte. Giit ng depensa, hindi raw ito makatuwiran dahil noong panahong iyon, pansamantala pa lamang siyang hinahawakan ng pulisya at hindi siya nasabihan ng kanyang karapatang manahimik. Dahil dito, ayon sa kanilang argumento, dapat hindi na maisama ang pahayag na iyon bilang bahagi ng ebidensya laban sa kanya. Sa huli, ipinunto rin ng depensa na ang tanging pisikal na ebidensya laban kay Joseph ay ang mga bakas ng lupa sa kanyang sapatos na ginamit ng pulisya upang patunayan na siya nga ang naglibing sa kanyang asawa. Para sa kanila, mahina ang ganitong basihan at maituturing lamang circumstantial evidence. Noong ika-7 ng Enero taong 2022, sa pagdinig ng kaso, sinabi ng hukom na sa buong proseso, ipinakita ni Joseph ang malamig at walang pagsisising ugali. Hindi raw ito karapat-dapat kaawaan lalo pat wala siyang pinakitang pagsisisi o lungkot para sa kanyang asawa. Dahil dito, tinanggihan ng korte ang lahat ng argumento ng depensa. Sa huli, pinagtibay ng hukuman ang hatol kay Joseph na 28 taong pagkakakulong para sa krimeng kanyang ginawa. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito. Kung umabot ka nga sa part ng video na ito, maaari mo bang ikomento kung anong oras mo ito napanood at kung tiga saan ka para malaman namin kung saan umabot ang aming mga viewers? At ano ang masasabi ninyo sa sentensyang ipinataw ng korte? Sa tingin nyo ba ay sapat na ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.